hagupit ng langit, hagupit ng karma. Hindi nyo hawak ang buhay. Lahat naman tayo natin hawak ang buhay natin. Pero kapag siningil ka na ni Lulu, ni Kiki, at ni Mia, hindi ka makakaligtas. Ngayon, Ben-Hur, baka ikaw na ang sumunod. By the way, ayon sa ating puting ahas, dahil nararamdaman na ni Ben-Hur, okay? Ni Ben-Hur o Ben-Ar, whatever, mga los-los niyan, okay? Siya po ay, ayon sa ating puting ahas, ay nag-a-apply na nakapalit niyang kanyang BFF na si Bonjing. See that? Nakita niyo yung laro nila sa politika. Hindi pa man lang natitegi, hindi pa man lang nagpapaalam si Bonjing, pumuporma na si Avalos para palitan niya yung kanyang BFF. See the greediness to the highest level. So yun po ay coming from our puting ahas. Kaya 'di ba, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na ang gobyernong ito ay isang malaking sindikato. Sabi ko nga, ito po ay galing sa ating puting ahas na hindi maganda yung nangyayari kay Bonjing ngayon. Kaya sabi ko, ano ba, na matutuwa kaya? Natutuwa kaya si General Bantag at si Congressman Arnie Teves? What do you think? Ano sagot? Matutuwa kaya yung dalawang yon? Galing po yan sa ating puting ahas na hindi niya na kinikerry yung kanyang sakit. Actually, letter L. Si Lu, si Kiki, at si Mia. You know what I mean? So, ang kanyang, ayon sa ating puting ahas, ano nyo na lang dyan, isulat nyo na lang dyan. Ang nagpapahirap ngayon sa kanya ay si Lulu, si Kiki, at si Mia. You got it, right? Dahil sa ating puting ahas, mga kababayan, na pag-alaman, hindi ko po to statement, hindi tayo gumagawa ng kwento. Ang sa ating puting ahas ay napakalala po or ang pangit ng prognosis ng nararamdaman ngayon ni Boying Remulla. Dahil lumalala yung kanyang sakit. At sooner, anytime soon, ayon sa ating puting ahas, ay papalitan na siya. Dahil paano nga naman magpa-function ang isang secretary kung ikaw ay malala na o inaaratay ka na physically. Siyempre, if you are weak physically, like Kuting, malapit-lapit na yan ay hindi ka talaga makakapag-function ng maayos. Ang sa amin lang, bakit ayaw magbigay ng statement ng Malacanang Pulboronic Association, Pulboronic Republic, na si Boying ay inaaratay ng bonggang-bongga. Na pornada na ang ICC ng Hitad na Butod at Bonjing. Yun na nga. Okay, let's talk about that ICC. Kasi nga, kasabwat si Bonjing, okay, ayon sa ating puting ahas, siya ang nag-allow, imagine mo habang nakaratay ka, Remulla, nakikipagsabuatan ka, ayon sa aking puting ahas, kay Lisa Smugs, kay Martin Romualdez, para papasukin ang ICC, para gipitin si Duterte at si Sara. Yun ang ayon sa ating puting ahas. Imagine mo, imbis na lumaban ka na lang at magpalakas ka sa buhay mo, nakikipagsabuatan ka pa. So, yun ang sinasabi ko sa iyo, Bonjing. Hindi talaga madadala sa hukay ang mga pinaghirapang kasamaan. Okay? Ngayon, mga kababayan, ang sunod yan si Tambaluslos. Alright? Nakuha nyo na lahat yung sagot. Kasi mga kababayan, mga palangga, ito nga yung sinasabi ko. Binlag ko to in the past. Na ayon sa ating puting ahas, ikaw, Boying, tignan mo, kaluoy man ka. Okay? Kahasali ka. Diba? Ayon sa ating puting ahas, kayo ang promotor nila Tambaluslos, nila Abalos, at ni Romualdez dyan sa Pogo Operation. Remember that? Yung Pogo Operation dyan sa Pilipinas na ni-raid nila ayon sa ating puting ahas. Di ba? Nalala nyo, may na pusil dito. Okay?
Hindi naman talaga inano nila yun ni Boying eh. Nila Boying ni Tabaluslos at ni Abalos, di ba? Ayon sa ating puting ahas, magkakasabwat sila. Kaya nila ni-raid doon kasi kalaban nila sa Pogo operation yun. Okay? Sa Pogo operation. Sino mga kasabwat nila? Di ba? Yung partner ng, I think, tatay, okay, ni Abalos na si, yung tatay niya, yung kapartner nila dyan ay si Robert Go. Okay, remember that vlog? Ngayon, mga palangga, ang problema kasi, Boying, sabi ko nga, ngayon inaaratay ka na, ikanta mo na to lahat. Bonjing kasi ganito yun eh. Hindi mo kasi ginagawa yung mga trabaho para sa taong bayan. So nakipagsabuatan ka, kaya karma is real. Di ba? So, remember that vlog natin? Na yung mga Pogo operations nila sa Pasay, Calamba, Laguna, di ba? Ang daming mga Pogo operations. The intention during that time, mga palangga, hindi para hulihin o what you call it, tapusin na itong illegal na mga pagnenegosyo dyan sa Pilipinas, kundi ligwakin yung mga kalaban nila sa Pogo din. Kasi ano tawag dito eh, malaki kasi ang pera doon eh, 'di ba? Malaki ang pera sa Pogo. So ngayon, kasagbuat si Bonjing diyan. Ngayon, ang isa pa sa sinabi ko sa inyo, remember sa Island Cove sa Cavite, mayroon ding Pogo operation doon. At talamak ang human trafficking at yun nga, mga illegal na mga online gaming. Nasa teritoryo mo yung Pogo operation diyan sa Cavite. If you are ama ng hustisya, di ba? Ama ng hustisya. Nasaan ang hustisya ng mga Caviteño, ng buong sambayan ng Pilipino na kapag may Pogo operation o may mga illegal gambling at kung ano-ano mga anetch pa, i-raid ninyo kasi kalaban sa negosyo. Pero yung sa inyo, just, tuloy-tuloy lang. Kaya ako inuulat uli sa inyo to, binabalik ko to mga kababayan, kasi dugtong-dugtong ang problema ng ating bayan. Sa dami kong mga binabato dito coming from our puting ahas, kasabwat dyan si Tambaloslos Romualdez. Ikaw, Bonjing, ikaw, Kim Wong, okay? Di ba? Sinabi ko na even itong tatlong ito, si Bonjing at yung dalawang nabanggit, ay meron silang airstrip dyan sa Cavite. Na ibig sabihin, pwede na maglanding ang sino mang hudas na hindi na dadaan sa immigration. That information coming from our puting ahas na mismong taga-DOJ na nakakita ng ganitong kahayupan na ginagawa nitong inaaratay na si Bonjing. Kasi nga ang immigration is hawak niya, di ba? Under him. Kaya nga, minention ko sa inyo kanina yun kung para alam nyo kung ano ang dugtong-dugtong. So ngayon, imagine niyo yung gusto nilang papasukin ng mga illegal, mga sindikato, wala nang immigration, diretso na sa Cavite. See? Sino ngayon ang nagde-disturb ng buhay nating lahat? Maliban pa sa niyuyuraka nila ang ating batas, binababoy ang ating lipunan, binababoy ang mga kabataan, tinotoksik sa sugal sa lahat ng kaletsehan. Alam niyo yung perang bitbitin na nakawin niyo sa kaba ng bayan, lahat ng pangangamkam niyo may balik yan. Bonjing, hindi mo madadala yan. Kahit ilang-ilang toneladang paldo-paldong pera, hindi mo siya madadala sa hukay. At sa halip, paparusahan ka ng magic wand ko. Dahil ito ay may power. Daladala ko to lagi. Inuurasyonan ko to. Para lahat kayo ay hagupitin. Nitong aking wand na ito. Dahil sa sobrang katakawan nyo, sobrang, ganid sa pera ng bayan, ganid sa posisyon. Di ba, mga palangga? Wala kayong pakialam doon sa mga ni-raid nyo na mga workers. May pamilya din yung mga yon, may mga anak, may mga pinapaaral. Remember that, Bonjing? Pero ang nasa isip nyo lang, kung paano kayo makakamkam, ayon sa ating puting ahas, ang dami nyo nang nakamkam, kung paano nyo i-enjoy ang pera ng Pilipino.
Samantalang ang mga palanggako, ni hindi nga makabili ng bigas na masarap, magtsatsaga dun sa bukbuk na bugas. Yun yung pinakamurang bigas. Kasi kung ang layunin mo, Boying, ay para sa Pilipino, which is not, dahil ikaw ay utusan din ni Lisa Smugs, baka hindi ka paaratayin kasi itong first quarter of the year, lakas-lakasan ka pa eh. Okay, basahin natin ang kanilang vision sa DOJ. Ang vision ng DOJ is a just, and peaceful society anchored to the principles of transparency, accountability, fairness, and truth. So, pagdating dito sa vision nila na ang DOJ ay, dapat sila ay patas. Okay? Ang kanilang opisina, ang pinupukusan ay dapat ang katiwasayan ng ating sosyedad. Masyadong malalim. 'Di ba? Merong transparency. 'Di ba? Merong transparency, 'di ba? Maging ano kayo sa taong bayan. Honest kayo, accountability and fairness. Nasaan ang transparency? Bonjing. Hindi namin makita. Transparent naman yung mata ko. Nakakita naman ako, pero hindi ko makita ikaw. 3 months na. Nasaan yung accountability mo bilang isang secretary, no? Secretary sa taong bayan. Okay? Asan yung accountability mo na magpahayag ng katotohanan na ang isang pinuno ng Department of Justice, okay, ay dapat ay tapat sa mamamayang Pilipino at patas at makatotohanan na sabihin kung nasaan ka na. Buhay ka pa ba dong? Oh, asa man ka? So yan ang vision ninyo. How come? It's been 3, maybe 4, last time kasi na-check ko 3 months yata. Let's say 2 months na lang. Okay? Sabihin na sige, pagbigyan na namin ikaw. 1 buwan ka nawawala. Nasaan ka? Nasaan ang transparency? Nasaan yung accountability? Nasaan yung patas at katotohanan na malaman ng taong bayan kung nasaan na ang tatay namin sa DOJ? Inaaratay ka na ba? Ang sabi ninyo sa inyong misyon, you have to be what? Effective. How can you be effective kung inaaratay ka pala at itinukubli mo sa taong bayan? Paano ka maging efficient? Effective, efficient, sabi nyo, and equitable administration of justice. Nasaan ang hustisya ng bayan? Palangging. Nasaan ang hustisya, Bonjing? Nasaan ang hustisya ng 115 million Filipinos habang ikaw ay nag-enjoy sa benepisyo ng pagiging sekretaryo mo? Hindi lang yan. Under you, meron pang 10 ahensya ng gobyerno na ikaw yung, ikaw yung kataas-taasan. Andiyan yung Bureau of Corrections, di ba? Diyan yung binoljak si Bantag. Okay? Pinagbintangan ng kung ano-ano, mga tinamna ng mga red horse at kung ano-ano pa, kung ano-ano bang mga kaletsyahan, pabago-bago ng statement from Bureau of Corrections. Di ba? Bureau of Immigration, hawak mo yan. Kaya may mga nakakapasok na mga pogo, na mga negosyante. Let's talk about pogo later, ang involvement ni Remulla ayon sa ating posting ahas. Andiyan ang NBI. Nasaan ka, Itay? Boying, nasaan ka? Oh, Parole and Probation Administration, hawak na po yan. PCGG, okay. PAO, Office of Alternative Dispute Resolution, Office of the Government Corporate Council, Office of the Solicitor General, Land Registration Authority, at napakadami mong dapat sagutin sa taong bayan. Diba? Sa Magic Wand Dinday. Okay? So asa na? So yun po ang yun ang statement coming from our puting ahas na malala na si Remulla. Hindi yan galing sa akin. Ayon, according to my white snakes, marami akong snake, siya po ay lumalaban sa kanyang kabuhi. Okay? Nalabanan yung kabuhi. You know what, ano tawag nyo dyan? Naniniwala kayo sa karma, di ba? Okay? Kaya yung mga
ng babalasuba sa taong bayan, may singil talaga yan.